Magandang araw, magandang gabi mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Noobs Vlog. Bibigay tayo ng opinion, reaction dito sa isang interview kay Senador Erwin Tulfo, no, one-on-one interview ng DCBB. So ito, panunuorin natin, saka natin bibigyan ng reaction. Tungkol pa rin ito sa alitan ng China at Pilipinas diyan sa pinag-agawang teritoryo ng WPS diyan sa may South o South China Sea. So sa nakikita natin, mas lalong pinalalala at pinagiging komplikado dahil sa palitan ng mga salita, sagutan gamit ang social media. So patuloy yung kanilang mga patot sa dahan, no? Yun sa pagitan ng mga senador natin at ng Chinese ambassador to the Philippines. So ito mga kaps, mga guys, bago natin tuloy ang ating reaction opinion, panuurin muna natin itong pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Pero ito po, yung emosyon na ganito, hindi ho ito sinishare ng lahat sa Senado no? Kamusta ho ang dynamics ninyo after? Hindi, ang sa atin lang naman, kaya po tayo nakapag-privilege speech na gano'n. Ang punto ko lamang po, kasi pinapangaralan po tayo about freedom of speech. Ika nga, yung malayang pagpapahayag. Eh, sabi ko lang naman doon, walang karapatan po na mag-lecture ka, turuan mo tayo, turuan tayo ng tungkol sa malayang pagpapahayag. Eh kung wala naman pong sa kanilang wala nga pong demokrasya po sa kanila yung malayang pagpapahayag dahil yung magsalita ka po doon ay pinapatahimik ka. Ilan na po bang mga militanteng mga nakulong po doon pa lang sa Hong Kong, nakulong po dahil sa pagsasalita laban po sa Beijing. Yung publisher po ng isang dyaryo na makukulong na rin po, may trial po ngayon. So bawal pong magsalita. Eh ang problema po sa atin, malaya pong pagpapahayag. Hindi po yata nagustuhan ni Ginoong Gu Wei, yung kanilang pong spokesperson, bagamat di naman yung ambassador nagsasalita, siya po yung nagsasalita na may permiso siguro sa ambassador, na sinesermonan po tayo na wag daw ganun, gawin yung caricature o yung litrato ng kanilang Pangulo, ganyan i-drawing na galit, na maskulado. Eh, sa totoo lang, Ma'am Connie, Boss Igan, ginagawa naman po natin dito yan, yung ating mga militante, ating mga estudyante, pag may rally po, di ba, sa mga dyaryo, yung mga caricature ng ating mga leader, kung ano-ano mga drawing, parang mga kengkoy, sa mga rally. Maging rally po yan dyan sa laban sa ibang bansa, mga sa US Embassy, mga pangulo nila, kung ano-ano pa mga dinodrawing ng militante, nilalagay ng sungay, buntot. Nagagalit po ba? Hindi naman, dahil naintindihan po nila na mayroon pong demokrasya sa atin, na may freedom of speech and expression. So ito lang po, hindi tayo maintindihan. Kaya sinasabi natin, meron nga, yun ho yung punto ko, meron ho tayo. Eh, nagsalita na naman po kahapon, masasayang lang po ang laway ko, hindi naman nila maintindihan po kung ano po yung freedom of expression, yung democracy, dahil wala po sa kanila, Ma'am Connie. Yes, communist country. Ano to, may panawagang umaksyon ng DFA o ang Senado ba may karapatan ipatawag yung mga kinatawan ng Chinese Embassy? Wala pong karapatan, Boss Igan. Actually, na-raise nga iyan na yung tungkol sa ideklarang persona non grata. Yes. Tanging ang Pangulo lang pala ng bansa ang pwedeng Pwede. magdeklara ng isang diplomat na ika nga persona non grata. Ang magagawa lang po namin, and we are contemplating pag-uusapan siguro today, kung magpa-file po tayo ng resolution declaring him persona non grata and recommend it to the palace para ang Okay. Pangulo po ang gagawa po ng aksyon. Okay. Pero sa ngayon po, kamusta po ang dynamics sa Senado? Kasi syempre, meron din ho talagang hindi nakiisa dito sa inyo pong gagawing resolusyon nga, hindi ba? Mamaya ba yan? Matutuloy na ba yung resolusyon? Opo, pag-uusapan po yan. Well, nakita po natin doon sa minority, hindi po sila pumirma. Yes, Isa lang po si Senator Jinggoy po ang pumirma. Pero doon sa amin naman si Senadora Pia Cayetano ang hindi naman pumirma. So, ganun pa rin. Siyam po sa kanila, 15 po kami. May isa kaming minority. Sila naman may isang majority doon sa kabila. Okay. So, yun ang pag-uusapan mamaya. Okay. At siguro doon na lang din sa issue ng marami rin ho kasing mga Pinoy, 'di ba, na
puna, hindi ba na parang hating-hati ang ating bansa, pati ba naman sa issue nitong West Philippine Sea o ng China at ito pong ating mga opisyal na nagsasalita. Ano ho ang siguro magiging direksyon siguro na papatupad po ninyo dyan sa Senado? Sa totoo lang, Ma'am Connie, Sir Igan, nakakahiya na po sa taong bayan kasi ang dami po nating problema. Inuuna pa natin yan, nag-uubos tayo ng oras sa mga ganyang mga salita. Ang isa pa po, yung pong impeachment. Biro mo, tayo lang yata ang bansa na i-impeach ang presidente, i-impeach ang vice president. Wala pong matitira. Mas marami po pong pressing issues po ngayon. Tulad po, nung election po, So, ayan guys, no? Dito tayo sa baging ito magre-reaction na. Kasi mamaya pupunta na siya doon sa ano doon sa mga impeachment, no, na usapan. So, ito po ang magiging sinasabi kong reaction natin. Ito yung bibigyan natin ng opinion dahil alam niyo mga kababayan, sa nakita ko, itong ganitong style ng pagsasalita na pasikot-sikot ang sagot kapag ini-interview, kapag tinatanong, yan ang nakikita kong nagiging dahilan ng away at gulo. Dahil nga siyempre, sa maling interpretasyon sa pagitan siguro ng nagsasalita at ng nakikinig. Halimbawa po, katulad nitong ipinahayag ni Senator Erwin Tulfo na bilang pagtugon niya doon sa tanong, abay, sukat ba namang idagdag itong sabi niya na doon daw sa China ay walang demokrasya. Natural lang. Alam naman natin yun, di ba? Pero ito yung patakaran sa China. So, alam na natin yan. Ngayon, dinagdag niya, doon daw ay pinapatahimik yung mga nagsasalita. At doon daw sa Hong Kong ay may mga militante na nakakulong dahil sa pagsasalita laban daw sa BG. So sinabi pa rin na kung ang magsalita daw doon ay pinatatahimik. At dagdag pa niya, mayroon daw publisher doon ngayon na makukulong dahil sa may trial siya. So alam niya, alam niya yung mga ganun. Tapos kinukwento niya. Tapos dinagdag pa niya na nag-opinion daw itong si Going, Going to ang pagbasa ang pangalan niya, na spokesperson ay nagsalita dahil sa permiso daw na ibinigay ng ambasador. So yun ba, yung mga sinasabing ganon, naku mga kababayan, kapag ito ay napanood naman dyan sa panig ng China, sino mga makarinig dyan, makapanood, itong mga sinasabi, ay sigurado, magkakaroon naman ito ng, siguro, interpret naman na nagsasalita naman itong si Senator Erwin, senator natin, ng chismis. Chismis tungkol sa mga ginagawa ng gobyerno ng China. Di ba? Kasi nga po, bakit kasi sasabihin pa niya yung ganun dito sa publiko, dito sa social media? Sana po, na hindi ganun. Kung sasagot sana siya sa mga tanong, direct to the point, na wala na yung patutsada ba? Kasi yung sinasabi natin dito, yung patutsadahan, may mga sinasabi na nakaka-offend doon sa nila, yung tinutukoy nila doon sa kanilang mga sa talakayan, kumbaga kung sino man yung pinopoint doon, na-offend. So, sana, yung bang wala nang adlib pa, paligoy-ligoy, para siyempre hindi na mapunta kung saan-saan ang mga salita at ang mga kwento. Talagang ganyan, Kasi alam niyo mga kaps, mga guys, mga kababayan, yan na kasi ang maling nakagawian dito sa Pilipinas. Lalo na pag nagpapa-interview, nagsasalita sa harap ng kamera, nakikita natin, ito, opinion lang natin dahil sa nakikita natin, at ng mga pangyari, napakahilig sa tinatawag na publicity, na siyang dahilan
Kaya ay awayan at kaguluhan. Saka mga kababayan, yung ginagawa nilang isa pa no, yung resolution nila na pagkondena sa mga sinasabi no ng ambasador ng China, eh nakikita ko hindi po yan solusyon diyan sa problema. Ah, maaaring magdulot pa yan ng lalo pang pag-iinit ng awayan dahil sa sabi na nga nila, no? Sabi na nga mismo ni Senator Erwin na hindi maintindihan or hindi naintindihan ng China ang tinatawag nating freedom of expression na pinapractice natin dito sa Pilipinas dahil wala sa kanila yan. So, yun naman pala eh. Eh bakit? Ngayon, ano yung ginagawa ninyo? No? Ano ba dapat ang gawin ninyo ngayon? Ganyan na lang? Sampa? Ano yan? Reklamo? Para saan yan? Parang nakikita ko kasi mahinang mga hakbang yan. Parang walang mga katuturan. No? Eh, masasabi nating mga ay mahihinang mga nilalang. Etong mga leader natin, no? Kung wala silang maisip na mabuti, magandang paraan para diyan sa kapayapaan. Alam niyo, nakikita ko rin, no? Parang tama yung nasa minority diyan sa ating mga senador. Yung kanilang ginawang pagtutol or pagpirma doon sa nihaan nilang resolution. Kasi gusto nila, no, diyan sa minority, batay doon sa pahayag ni yung privilege speech ni Cayetano, ay mas makabuting makipag-usap, no, makipag-usap muna ang mga senador at ang Chinese ambassador kasama yung sa Department of Foreign Affairs. No? O diyan sa Senado, kumbaga mag-sit ng isang pag-uusap. Pag-usapan ng solusyon sa mga problema. No, problema diyan sa West Philippine Sea, sa pag-agaw ng kumbaga teritoryo. Alam nyo kasi yung dagat, wala po kasing sukat insakto na sukatan yan eh, no? Wala kasing muhon yan, hindi katulad ng lupa na malagyan mo ng boundary. No, kaya diyan sa pangisdaan, pag nangingisda yung mga farmers, yung mga mangingisda natin, maaaring lumampas sila sa kanilang linya, sa boundary. Kaya winawarningan sila ng mga mga China Navy nila diyan, no? Eh ngayon, ito namang mga Pilipino, eh medyo may, alam niyo naman mga ugali natin diyan, matapang talaga tayo, no? Kahit wala nang ibubuga, eh talagang papakita yung tapang para daw kuno bilang suporta talaga na hindi tayo pwedeng suporta talaga diyan sa ginagawang pagdepensa natin sa ating teritoryo, no? Eh, meron pa nga doon nakita natin yung isang bangka doon, no, nagpahabol-habol, pinaikot-ikot, dalawang speedboat ng China humabol, nahirapan sila. So parang sa ganung mga bagay, nagiging proud tayo ba, no? Pero yung nakikita natin, mga maling mga hakbang po yun. Kasi di natin kalahi yung mga nandyan, iba yung mga ugali nila. So dapat dyan, nakukuha kasi yan sa sa magandang usapan. Kasi dito mga kaps, mga guys, ang labanan dito kasi utak, hindi yung pride, yung prinsipyo. Bawat isa po may prinsipyo. May prinsipyo yung mga taga-China, may prinsipyo din itong mga Pilipino, no? No? Diyan sa usaping yan. Diyan sa West Philippines, sa teritoryo. Kaya mas mainam diyan, wag pairalin yung ganun. Kung ang hangad natin ay kapayapaan, di daanin yan sa magandang usapan. 'Di ba? Kasunduan. Oh. Kaya nga lang mga kapatid or mga kaps, mga kababayan, nakikita natin parang mahirap mangyari. Kasi nga po, etong minority, no, diyan sa mga senador natin, ay nakapag-suwestyon na dapat para maayos ang problema ay kailangan makipagdialogo. Makipagdialogo tayo diyan sa mga sa taga-China, no? Yan mag-uusap yung mga senador kasama DFA at yung
ambasador ng China. Subalit, dito naman, opinion ko lang, no? Siyempre, nakikita natin nararamdaman natin kung ano yung mga yun, nangyayari dyan. Ayaw siguro ng mga nasa majority na side. Kasi nga baka, masapawan sila ng minority kasi panukala ng mga nandyan yan sa kabilang side Kaya, pangangatawanan nila, no? Pangangatawanan na lang nila yung kanilang desisyon na nasasabi nating para sa akin ay maling desisyon, no? Maling pagpapasya. Sabi ko nga, kung ganyan ang ganyan tayo, ganyan ang ganyan yung attitude, no? Ng mga namumuno sa ating bansa. Yan, nasa mga matataas na posisyon ng leader, no? Mga leader natin, mga opisyalis natin diyan sa gobyerno. Parang wala tayong maasahan. Ang tagal-tagal na ng bangayan diyan sa West Philippine Sea. Maraming beses ng mga nagpanukala itong si Senator Marcoleta ng mga dapat gawin pero walang nangyayari kasi bakit? Walang sumasang-ayon sa kanya ng mga nandyan. Hindi maipush, no? Para matupad, para mangyari. Ang ginagawa kasi pag nagsasalita si Senator Marcoleta, parang batingaw dito sa tainga ng mga nanonood ba na ito na naman, nagsasalita na naman. Ang iniisip kasi nila, si Senator Marcoleta ay nagpapasikat. Ganyan, tingnan nyo pag nagsasalita yung tao. Mahinahon pag nagsasalita, nagpapaliwanag ng gusto. Sinasabi yung totoo. Pero yung iba, pilit na namang binabali, no? Ginagawa ng, kumbaga, may mga interruption at isinasawalang, yung isinasawalang halaga, no? Napupunta sa ibang pag-uusap at hindi napopokus doon sa gustong mangyari sana ng mga proposal, no? Mga panukala ni Senator Marcoleta. So, yan, wala tayong magawa. Sabi ko nga, at tayo'y mga tagapanood lamang, mga karaniwang mamamayan na nakakakita ng mga pangyayari, naririnig natin, napapanood. So, ginagawa natin, eto lang, paiparating sa kanila yung ating mga saloobin, na mga opinion at mga reaksyon. So, kayo rin mga kaps, mga guys, pwede rin kayo mag-comment sa ating comment section para mabasa naman nila, no? At paki-share na rin ang channel natin at mag-like naman po kayo para magkaroon naman tayo ng mga points at sa mga di pa subscriber, mag-subscribe na po tayo. So, yan po ay opinion reaction lamang ng yung abag lingkod na Obs Vlog. Muli, ay sinasabi ko po sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat ng sambayan ng Pilipino, ingat po tayong lahat. So, pray na lang po tayo. Pray na lang po tayo para sa ikakapayapa at ikapagtatagumpay ng mga mambabatas natin, mga opisyalis natin dyan sa gobyerno, no? Sa kanilang mga plano na para naman daw kuno sa sambayan ng Pilipino at sa ating bayan. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.